Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Hanggang 3 pisong dagdag pasayan gustong ihirit ng ilang grupo ng transportasyon sa parating na bagong taon. Bunsod yan ng dagdag na piso at 50 sentimos na excise tax na ipapatong sa kada litro ng diesel. May pang-ayuda naman daw ang pamahalaan sa mga tsuper na makakatanggap ng mahigit 20,000 piso sa ilalim ng Pantawid Pasada program. Nakatutok si Lay Alves. Pagpasok ng bagong taon, hihirit na agad ang mga transport group na iakyat sa 11 o 12 pesos ang minimum fare sa mga jeepney sa Metro Manila, Region 3 at 4. Dagdag na 2 hanggang 3 piso ito sa kasalukuyang minimum fare na 9 pesos. Dahil kasi yan sa dagdag na excise tax sa diesel na 1 peso and 50 centavos na ipatutupad sa susunod na taon. Papatong yan sa kasalukuyang 43 pesos and 19 centavos per liter na common price ng diesel sa Metro Manila. Kung ito'y 44 at maaaring tumaas pa mag-45 by next week, magpapail kami ng petition for fare increase ng 11 pesos for the first 4 kilometers. Yung succeeding kilometer, hindi na namin gagalawin yan. Pag tumaas pa sa 46 pesos, 12 pesos na. Pag nagtaas ng pamasahe, dapat magtaas din ang sweldo. Sa aming mga commuters, mabigat sa amin yun. Sa ikatlo at huling installment ng dagdag na excise tax sa mga produktong petrolyo, mahigit 20,500 pesos ang ibibigay na fuel subsidy sa mga operator o driver ng mga pampasaherong jeep na rehistrado sa ilalim ng Pantawid Pasada program ng pamahalaan. Dahil mas malaki po ang konsumo ng high-income household sa petroleum products, progressive po ito based on the consumption pattern, itong pag-adjust ng excise. But at the same time, kailangan ho natin tulungan yung mga hindi naman ho high-income household at sumasakay po sa jeepney every day. Ayan po yung kanilang mode of transportation. Kaya po meron po tayong Pantawid Pasada para ma-mitigate yung effect ng excise increase doon sa mga commuters natin. Pero hinaing ng Pasang Mazda, bahagya lamang ang naitulong ng Pantawid Pasada program ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon. Band-aid solution lang. Ilang araw lang yun, 10 days lang yun. So pagkatapos ito, nga ang driver. 2 tranches ang Pantawid Pasada program, 5,000 pesos para noong 2018 at ang ikalawa, mahigit 20,500 pesos sa 2019. Pero ngayon lamang ito i-release, tiyempo sa huling bagsak ng dagdag excise tax sa produktong petrolyo. Sa halos 180,000 na pampasaherong jeep sa buong bansa, nasa halos 114,000 lamang ang nagrehistro sa Pantawid Pasada ayon sa DOL. Lay Alves, nakatutok, 24 oras. 5 araw bago natin salubungin ang bagong taon, 22 na po ang naitalang naputukan. Kabilang sa kanilang 17 taong gulang na bata. Naputulan siya ng daliri matapos masabugan ng paputok na pinulot niya sa kalsada. At yan ang tinutukan ni Maris Sumali. Eksklusibo. Maya't-maya pa rin naiiyak sa sakit ang 7 taong gulang na si Ren. Di niya tunay na pangalan. Sasalubungin niya ang bagong taon na kulang na ang mga daliri sa kaliwang kamay matapos masabugan ng pinulot lang na paputok sa kalsada sa General Trias, Cavite nitong bisperas ng Pasko. Malakas na sabog. Nagulat po ako. Anak ko pala yung nanuhan po. Sigaw niya, "Mama!" sabi niya sa akin. Nakita ko sa kami niya duguan na tulo. Naputol pong daliri. Awang-awa ko sana. Sana hindi na ako naglaba. Nasikaso na sana sila. Pero hindi ko akalain na ganun nga po. Kwento ni Ren, akala raw niya laruan ang napulot na paputok. Tinaktak ko po sa lapag, sumabog po. Nasakit po. Kinailangan putulin ang hintuturo ni Ren. Nilagyan naman ng maliliit na wire ang iba pa niyang daliri para raw maisalba. May mga tinamo rin siyang sugat sa kanang kamay at binti. Hanggang bagong taon na raw sila mananatili sa ospital dahil may 2 pa raw operasyong kailangan pagdaanan si Ren. At huwag magpupulot ng kung ano-ano ang mga bata po. Lalo't bata po sila. Tapos ang mga magulang dapat po bantay ng bantay ang sa mga anak.
Sa loob lang ng 24 oras, 3 pa ang nadagdag sa bilang ng mga biktima ng paputok. Kaya bago pa man sumapit ang bisperas ng bagong taon, umakyat na sa 22 ang kabuang bilang na naitalang fireworks-related injuries ng 61 Sentinel Hospital ng DOH. 2 biktima naman ng paputok ang naitala sa Kalasyaw, Pangasinan. Pero kahit hindi nagpapaputok, pwede pa ring mabiktima. Sa Digos City, Davao del Sur, nasabugan ng ligaw na kwiti si Dominador Estremos habang nagdiriwa ng Pasko. Sugat sa kanang kamay ang tinamo ni Lolo Dominador matapos daw niyang tabigin ang kwitis na umit siya malapit sa kanyang mga apo sa kanilang bahay. May biglang umilaw malapit sa amin. Yung mga apo ko nandun, kaya hinila ko sila agad. Sinubukan kong pigilan pero pumutok. Ang Digos City Police pinagkukumpiska na ang mga kwitis at iba pang mga paputok na ipinagbabawal sa lungsod para di na raw maulit ang insidente. Marami tayong na-confiscate na mga kwitis. Yung mga taga-Digos ngayon, nagre-report sila at ina-action na natin kaagad. Patuloy na paalala ng DOH, wag na lang magpaputok para di na magsisi pa sa huli. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Nagmahal na po ang ilang pailaw sa firecracker capital ng Pilipinas sa Bocaue, Bulacan. Mahigpit naman ang pagbabantay ng mga pulis sa mga tindahan ng paputok para makaiwas sa disgrasya. Mula po sa Bocaue, Bulacan, Nakatutok Live si June Veneracion. June! Vicky, habang papalapit ang bagong taon ay dahan-dahan na ring dumadami ang mga mamimili dito sa Bocaue, Bulacan. At dahil tumataas na nga yung demand, ay bahagyang tumaas na rin ang presyo ng ilang pailaw at paputok dito. Buhay na naman ang bentahan ng paputok at pailaw sa Bocaue, Bulacan, ilang araw bago magbagong taon. Sari-saring sasakyan ang dumarating at umaalis. Pero may nakatawag pansin sa ilang mamimili. Ang ambulansyang ito na pula ang plaka, ginawang kargahan ng mga nabiling paputok ng isang grupo ng mga lalaki. Kuya, matanong lang kita. Bakit nyo naman ginagamit ang ambulansya sa pambili ng paputok? Nagkasakasal. Sa kasal. Ano? Ambulansya yung ginagamit nyo. Nakabantay ang mga pulis para matiyak ang seguridad at kaligtasan. Kaya nang may bag-report na may naninigarilyo ilang metro ang layo mula sa tindahan ng mga paputok, agad rumisponde ang isang pulis. Tindero ng paputok pa naman ang natsyempohan. Hindi na pala ng sigarilyo, tayo ng sigarilyo ng paputok eh. Dapat talaga niyo, bawa. Kaya nga. Hindi kayo, sabihan niyo yung mga naninigarilyo doon, banda. Kasi pag kayo, pinagbawal pa dyan na magtinda. Pasensya na po, sir. Yeah? Pasensya na po. Ipinagbabawal ang paninigarilyong malapit sa mga tindahan dahil isa ito sa mitya ng disgrasya. Nakahanda na ang mga fire extinguisher, drum ng tubig at buhangin sa mga tindahan. Binabantayan din kung tama ang ibinibenta. May mga illegal na paputok na ang nakumpiska ng pulisya. Nagtaas na ng presyo ang ilang paputok, lalo na ang mabentang kwitis. Good news yan para sa mga nagnenegosyo, lalo't problema raw nila ang mahinang kita bago magbispiras ng Pasko. Pinakaba kami dahil syempre saan kami kukuha ng pambayad, inutang lang namin ang puhunan namin. Yearly, lagi kami namimili dito. Nakipagpulong naman sa PNP ang Philippine Pyrotechnic Manufacturers and Dealers Association Incorporated para ireklamo na meron pa ring nakakalusot na pikulo sa mga tindahan sa Divisoria sa Maynila. Mahigpit na pinagbabawal ang pikulo na madalas mga bata ang nididisgrasya. Aaksyonan naman daw ng pulisya ang reklamo. Oras nang bukas ang karamihan ng mga tindahan dito sa Bocaue, Bulacan. Pero paalala lang mga kapuso, mag-ingat pa rin sa paggamit ng mga paputok at pailaw ngayong pagsalubong sa bagong taon. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Bumuelta ang Malacanang, hindi na papapasukin sa Pilipinas ang 2 senador ng Amerika na utak sa pagbabawal na makapasok sa Estados Unidos ang mga opisyal ng Pilipinas na may kinalaman sa pagpapakulong kay Senator Leila de Lima. At kapag may pinigilan daw na opisyal ng Pilipinas na makapasok sa Amerika dahil dyan, lahat ng Amerikanong bibisita dito sa bansa ay kakailanganin ng kumuha ng visa. Nakatutok si Joseph Morong.
Kung ngayon nakakalabas-masok ang mga American citizens sa Pilipinas nang walang visa, baka magbago na yan. Yan ay kung may Pilipinong opisyal ng gobyerno na hindi pa papasukin sa Amerika dahil sa pagkakakulong kay Senador Leila de Lima. May ganyan kasing probisyon na nakapaloob sa budget ng US Congress sa taong 2020. Kung gagawin daw yan ng Amerika, ang Malacanang daw kakasa. Should a ban from entry into U.S. territory be enforced against Philippine officials involved in or by reason of Senator de Lima's lawful imprisonment, this government will require all Americans intending to come to the Philippines to apply and secure a visa before they can enter Philippine territory. Pakaswerte nga sila, hindi sila binibigyan ng visa. Matalan tayo, nagpapakahirap. Masyado sila naging privilege. Sabi pa ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo kasama riyan kahit na yung mga Pilipinong balikbayan na US citizen na. All Americans, if you are a US citizen, then you are an American. Isang executive order lamang daw yan mula sa Pangulo at hindi na kailangan ng batas para dyan. Sabi ni Panelo, desisyon daw mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbabantang yan. Hindi raw kasi nagustuhan ng Pangulo ang tila panghihimasok ng Amerika sa kalakaran sa Pilipinas. Kaya naman ang mga may akda ng travel ban provision sa budget ng Amerika na sina US Democrat Senators Dick Durbin at Patrick Leahy banned na rin daw sa Pilipinas. The Philippines is immediately ordering the Bureau of Immigration to deny U.S. Senators Dick Durbin and Patrick Leahy the imperious, uninformed, and gullible American legislators who introduced the subject provision in the 2020 budget entry to the Philippines. Iginit ng Malacanang na legal at hindi mali ang pagkakakulong ni De Lima. I can't even understand why they consider the detention of De Lima wrongful. Kasi may processes tayo. O, di ba? You're assailing the sovereignty of the state. Formal na rin daw nang i-decline ni Pangulong Duterte ang matagal ng imbitasyon ni US President Donald Trump na pumunta ito sa Amerika. He would respond to the letter invitation and decline it. Hindi raw nag-aalala ang Pangulo sa posibleng maging epekto sa ekonomiya kung hihigpitan ang pagpapapasok sa mga Amerikano. Sa datos ng Department of Tourism halimbawa, ikatlong pinakamalaking market ng Pilipinas ang Amerika, kasunod ng Korea at China. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Matinding pinsala rin ang tinamo ng lalawigan ng Oriental Mindoro sa pananalasa ng bagyong Ursula. Ang mga residente hindi nga malaman kung paano sila makakabangon ngayong papasok na bagong taon. Mula po sa Oriental Mindoro, nakatutok si Cecil Villarosa. Bungad pa lamang ng bayan ng Bulalakaw sa Oriental Mindoro, kita na ang bakas ng lupit ni Ursula, bagsak na poste ng kuryente at natumbang mga puno. 3 araw nang walang kuryente sa bayan at problema rin ang komunikasyon. Sa cellphone video na ito, kita kung gaano kalakas ang hangin at ulan na bumuhos sa barangay Nasukob, nalubog sa baha ang lugar at nawasak ang ilang bahay. Ayon sa mga residente, ito na ang isa sa pinakamalakas na bagyo na kanilang naranasan. Pati ang kapilyang ito nawala ng buong bubong. Ang tindahan ni Charity Gusi na dating nakatayo malapit sa kalsada, tinangay ng malakas na hangin. Ang natuklap na bubong ng tindahan halos tumakip sa isa pang bahay. Iniisip ko kung paano kami makakabangon dahil sa tanang buhay ko, lumaki ako ng ganito. Ngayon ko lang talaga naranasan yung super lakas ng bagyo. Grabing lakas ng hangin. Tapos hindi talaga kami makalabas ng bahay, sumisilip lang kami dyan sa bintana eh. Lumikas na kami doon sa kabilang bahay ng pamangkin ko dahil itong bahay namin talagang parang iangat na yung bubong eh. Hindi rin nakaligtas ang gasolinahang ito na pinadapa ng malakas na hangin. 2 araw matapos ang unos, sinimula na ng maintenance section ng DPWH ang paghahakot sa bumagsak na mga sanga ng puno at iba pang humambalang sa kalsada. Ayon sa lokal na pamahalaan, 4 na ang naitalang patay sa bayan. Nakapagbigay na rin daw sila ng food tax sa mga residente. Umayuda na rin ang provincial government at iba pang bayan at lungsod sa Oriental Mindoro. Pero ilang araw lang daw tatagal ang supply. Ang problema, said na ang pondo ng lokal na pamahalaan ng Bulalakaw. Kaya naman, kailangan na raw ng tulong ng national government. The urgent needs talaga ng mga kababayan ko is yung shelter assistance. The form ng roofing materials, mga yero,
then plywood, then papako. Higit 1,500 ang mga bahay na totally damaged, habang higit 5,000 ang partially damaged. Halos buong populasyon ng Bulalakaw na abot sa higit 42,000 apektado ng bagyo. Sa bisperas ng bagong taon, asahan na raw ang balikbayad sa ilang pasahero ng ride-hailing service na Grab. Sa kabila niyang ginigit ng Grab na hindi raw sila naningil ng sobra sa pamasahe. Nakatutok si Chino Gaston. Simula sa December 31, matatanggap na raw ng ilang Grab users ang refund mula sa halos 20 milyong pisong penalties na binayaran ng Grab. Alinsunod ito sa utos ng Philippine Competition Commission o PCC. Pinagmulta ng PCC ang Grab matapos hindi masunod ang napagkasundo ang computation sa fair pricing mula Pebrero hanggang Mayo at mula Mayo hanggang Agosto ng taong ito. Pero babala ng Grab, huwag magulat kung sobrang liit ng kalalabasang refund. Ang halos 20 milyong pisong penalty kasi ay hahatiin pa sa tinatayang 3 milyong pasahero at depende pa sa kabuang halaga ng pasahing binayad ng bawat Grab customer. Para sa period ng Mayo hanggang Pebrero halimbawa, piso sa bawat 1,200 pesos ang matatanggap na refund. Sa Mayo naman hanggang Agosto, piso sa kada 450 pesos na ginastos. Handa man silang bayaran ng penalties, giit ng Grab, hindi sila nag-overcharge ng pamasahe. We maintain our position that wala tayong overcharging. Out of good faith, we will just comply. We want to manage, baka naman mag-expect. Pero bago matanggap ang refund, kailangan makumpleto ang lahat ng requirements sa tinatawag na Know Your Customer Process o KYC sa Grab app, kung saan kailangan ibigay ang pangalan, email, valid ID, date of birth, home address, alinsunod sa mga requirements ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Malalaman mo kung kasama ka sa mabibigyan ng refund dahil may message sa Grab app 5 araw bago madagdagan ang iyong Grab wallet. Maliit man ang inaasahang refund, tatanggapin naman daw ito ng mga customer na bahagi ng buhay ang paggamit ng Grab. Okay na rin pag piso kasi malapit lang pinupuntahan. Aminado ang PCC na maliit nga ang matatanggap na refund ng mga Grab customer. Pinagbasihan kasi ng PCC ang computation ng lumang kasunduan at commitments ng Grab sa PCC at LTFRB. Pero asahan daw sa hinaharap na kung may overcharging pa o marami ang cancellation ng booking, mas malaking diskwento ang matatanggap. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Sa inyo pong mga pinaiira ng init ng ulo sa kalsada na nauuwi sa away, sakitan at kung minsan ay pagpatay pa, meron ngayong panukala para ang marahas na away trapiko ay parusahan. Yan ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Lumilipat ako tapos hihigpitin mo. Ilang beses nang naging laman ng balita. Dumi-dumi mo! Umalis ka na! Simpleng di pagkakaunawan sa kalsada, nauwi sa palitan ng masasakit na salita at kuminsan sa pisikalan. Road rage kung tawagin ng di makontrol na galit ng isang motorista sa kapwa motorista na kadalasan nagsisimula sa mga gitgitan sa lansangan. Ang mga ganitong insidente ng road rage, nais patawan na ng parusa ng panukalang batas sa tatawaging Anti-Road Rage Act. Ituturing na road rage ang lahat ng agresibo at bayolenteng gawain sa kalsada, kabilang ang paninigaw, pagmumura, pakikipag-away, pag-atake sa kapwa motorista, reckless driving at anumang uri ng pagbabanta at paninindak. Ang parusa, mula 6 na buwan hanggang 6 na taong pagkakakulong at multang hindi bababa sa 250,000 pesos. Dagdag pa rito, babawiin din ang lisensya ng 5 taon ang isang guilty sa road rage. Suportado ng PNP ang panukala, lalo pat ang mga pinakamararahas na insidente ng road rage, nagsisimula sa simpleng sagutan. Mahalaga riyan ay mapigilan na kaagad natin. So anumang mga mapangahas, agresibo, violente na pananalita or kilos, ay mahalaga ay mapigilan na at may sa isip, may sa puso ng ating mga motorista. Sakaling mag-iisang batas, malaking tulong daw ang anti-road rage bill sa MMDA. Ang kanilang mga enforcer kasi, lagi raw na pagbabalingan ng init ng ulo ng mga motorista. Yung maximum tolerance minsan na umipaigsi na paigsi dahil sa mga ginagawa sa amin ng mga motorista. Yung mga bagay na yun, may iwasan natin kung if we could impose such kind of penalties to them. Pero minsan ang road rage na uuwi sa mas kahindik-hindik na krimen. Mahigit 3 taon nang nakararaan, walang awang pinatay ang anak ni Malu Garalde na si Mark Vincent sa isang insidente ng road rage sa Quiapo, Maynila noong 2016.
Huli sa CCTV kung paano nagsuntukan muna si Mark Vincent na nakabisikleta lang noon at ng suspect na si Von Tanto na isang Army Reservist. Nagtago pero nahuli rin si Tanto at itong Agosto, nahatulan siyang guilty sa kasong murder at parusa hanggang 40 taong pagkakakulong. Iba yung gravity ng anak sa kakilala lang, kaibigan lang. Kasi namatay na ako ng magulang, kapatid. Pero iba po yung anak eh. Iba talaga yun. Diyan. Sa nakalipas sa mga taon, ilang road rage incidents na naging kontrobersyal, tulad ng pamamaril at pagpatay ni Jason Ivler kay Renato Ebarle noong 2009. Road rage rin ang mitsa ng pamamaril ng negosyanteng si Rolito Go sa estudyanteng si Eldon Magua noong 1991, nakulong at napalaya na si Go sa krimeng ito. Kasabay ng pagtatakda ng mga parusa sa road rage incidents, panawagan ng ina ni Mark Vincent, pag-aralan din ang paghihigpit sa pagdadala ng baril ng mga sibilyan sa kanilang mga sasakyan. Ang pag-approve at release ng baril sa tao. Is it necessary? Kailangan ba niya yung baril? May pambayad ka ng multa, sige, baril na lang ng baril. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. At oras na para sa maiinit na chika. At ngayong gabi, makikichika minutes sa atin ang kapuso singer-actress na si Glyza De Castro. Glyza. Thanks, Miss Vicky. Mark your calendars, mga kapuso. Dahil sa bisperas ng bagong taon, mga pasabog na performance ang inihahanda ng Top Kapuso Stars para sa Kapuso Countdown to 2020, the GMA New Year Special. Ang mga dapat abangan, alamin sa chika ni Katati Bayan. Sama-sama tayong sumulong at sumalubong sa New Year. Tara na. Greet 2020 with a bang! Samahan mo pa namang kakaabang-abang na performances mula kay Asia's multimedia star Alden Richards at Asia's pop diva Julie Ann San Jose. Ilan lang yan sa all-out sayawan, kantahan at mga palaro na dapat asahan sa Kapuso Countdown to 2020, the GMA New Year Special na gaganapin sa SM Mall of Asia Seaside Boulevard sa Pasay. Jam-packed din sa mga pasiklab ang Kapuso Stars, kabilang sina Katrina Halili, Chris Bernal, Mark Bautista, Aisel Santos, Kailin Alcantara at marami pang iba. All-out biritaan at kantahan din ang abangan mula sa The Clash Season 1 winner Golden Cañedo, kasama sina Jong Madaliday at Garrett Bolden. Pati na ang The Clash Season 2 winner at finalist. Kaya ngayon pa lang, puspusa na ang rehearsals. Mas lumaki na yung family ng namin mga artists, mga singers, and parang gusto namin mabigyan ng level of performance tong mga kapuso natin, especially tong countdown, in preparation para sa ating bagong show. First time sasalang sa Kapuso Countdown to 2020, the GMA New Year Special si The Clash Season 2 Grand Champion, Jeremiah Tiangco. At ngayon pa lang, feeling overwhelmed and excited na siya to start the new year right. Variety po eh. Sing and dance, total talaga siya, entertainment po. Siyempre kailangan pasiklab bago habang sinasalubong namin yung 2020, hindi lang dapat kami yung mag-enjoy, at the same time dapat maipasa namin and measure namin yung factor na pag-i-enjoy sa mga manonood po. Dahil naging very productive ang taong 2019, lalo na sa ating mga clashers, i-share din nila ang kanilang personal goals sa paparating na 2020. Mas more projects po and a better goal din. Gusto ko po pong mag-explore ng iba't iba po, hindi lang po sa pagkanta, baka rin po sa pag-acting and dancing na rin po. Makagawa pa ako ng maraming kanta, ng mga sulat ko. Katati Bayan, updated sa showbiz happenings. Kasunod ng pagbuti ng lagay ng panahon, nagsiuwian na ang mga residenteng lumikas dahil sa bagyong Ursula. Sa kabila nito, pahirapan pa rin daw ang pagbangon lalo na sa mga kaanak ng binatilyong na kuryente noong kasagsagan ng mga pag-ulan. Mula sa Ormoc, Leyte, nakatutok ng live si Bam Alegre. Bam. Atom, nag-umpisang ang bumangon muli ng mga taga-Leyte matapos yung malaking pinsalang iniwan ng bagyong Ursula. Malungkot man ang kanilang Pasko, umaasa sila na bagong pag-asa ang hatid ng bagong taon. Pasko nang dalhin sa kanilang bahay ang kabaong ng 13 taong gulang na si Arwin Humok. Nasawi siya matapos makuryente sa Baybay City, Leyte na maglandfall ang bagyong Ursula noong bisperas ng Pasko.
Niligtas niya kasi ang kaibigan na nabagsakan ng puno ng saging na nakapalupot sa live wire. Sabi ng nanay ni Arwin, ugali ng anak na unahin ng iba kesa sa sarili. Bago nga raw mamatay, ang nag-iisang 50 pesos na pinamaskuhan ni Arwin, binigay pa sa ina. Sabi niya, Ma, paglaki ko gusto ko maging attorney kasi mahirap tayo para hindi tayo maghirap habang buhay. Sabi niya ganun. Tapos sa isang idlap, ganun na nangyari sa kanya. Sa tabing ilog na ito, nakita ang katawan ni Arwin. Pauli sila. Tapos yung saging bumagsak, tumaan yung wire, gumanito sa kalsada. Tapos yung kasama niya unang may hawak sa wire, tapos tinulungan niya. Sa kasagsagan naman ng bagyong Ursula dito sa Ormoc City, 3 barge ang tinangay ng mga malalakas na alon at sumadsad dito sa Dalampasigan. Winasak nito ang mga bahay sa paligid, kabilang ang 7 bahay na dating nakatirik dito. Ngayon, ito na lang ang natira. Mabuti at walang nasaktan dahil nailikas agad ang mga residente. Pasko, malungkot. Bagong taon, malungkot. Walang matuluyan. Nakatira lang kami sa pinsan namin. Mahirap. Mahirap, sir. Na-clear na rin karamihan ng debris na iniwan ng bagyong Ursula sa Ormoc, pero may ilan pa itong iniwang bakas. Halos nagsibalikan na ang mga lumikas sa pagbuti ng panahon, pero naapektuhan din talaga ang agrikultura ng probinsya sa pagdapa ng maraming pananim. Bagamat ilang araw naging mahirap ang komunikasyon dito, naibalik na ang cell signal sa maraming bahagi ng Leyte. Patuloy ding inaasikaso na maibalik sa normal ang supply ng kuryente sa Leyte. May ilang lugar pa rin ang brownout sa ngayon. Malaki ang damage dito sa Babatngon area, yung mga facilities. In fact, yung Kapitolyo, yung transmitter, bumaliktad, tinaob, no? Atom, nandito tayo sa Barangay Punta sa Ormoc City at papakita ko lang sa inyo yung ilan sa mga bahay nga na naapektuhan ng bagyong Ursula, yung nasadsaran sila ng barge. At nagdeklara na rin ng state of calamity ang Eastern Samar at nagkaroon na rin ng rekomendasyon para magkaroon ng same declaration para sa probinsya ng Samar. Yan ang latest mula rito sa Ormoc City, Leyte. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Bam Alegre. Umabot na po sa 19 ang bilang ng mga patay sa pagkalason umano sa Lambanog. Yung mga nadagdag sa listahan ay uminom pa rin daw ng lambanog kahit nabalitaan na nila na may mga namatay na dahil dito. Si Pangulong Duterte nagpautos na ng investigasyon. Nakatutok si Ian Cruz. Sa kabila ng mga ulat ng mga nalalason umano sa lambanog, hindi nagpapigil sa pagtagay ang isang mag-asawa nitong bisperas ng Pasko sa Pagbilao, Quezon. Ang sabi ko po, itigil muna ninyo dahil mayroon na didisgrasya sa ibang lugar. Ang sagot naman sa akin, hindi naman siguro kasama ito sa timpla ng lambanog na sa ibang lugar. Pero ang kanilang happy-happy, sinundan ang panghina at pagsusuka kinabukasan. Unti-unti nanlabo ang paningin ni Mang Pedro habang amis niyang si Aling Rosie nawala naman ang malay. Isinugod sila sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Ganyan din ang mga inindang sintomas sa magkaibigan mula Lucena na sina Arvin Jun Gonzalez at Dominic Colegio. Nag-inuman din sila ng lambanog. Yung kaibigan niya po ay sintomas ay lang gabi din yung naramdaman ng sintomas. Siya kinaumagahan niya po naramdaman pagsakit ng ulo, panlalabo ng panis. Saka po yung ganto nila sa kanyang puso, nasakit. Namatay sila habang ginagamot sa ospital. Dagdag sila sa 15 namatay sa Laguna at Quezon Province dahil umano sa ininom na lambanog. Si Pangulong Duterte gusto na raw paimbestigahan ang pagkamatay ng mga nalason sa lambanog. Ayon kay Senator Bongo, nagalit si Pangulong Duterte nang mabalitaan ng insidente. Galit si Pangulo. Sabi niya, ano bang nangyari? Sabi niya, paimbestigahan kagad sa NBI at gusto niya yung resulta by December 28 at kakasuhan yung dapat kasuhan. Managot ang dapat managot dito. Inimbitahan na sa CIDG Laguna ang may-ari ng pagawaan ng nakalason umanong lambanog na si Fred Ray. Kasama niya ang isa sa mga nagtitinda na si Emma Okaya. Ayon sa CIDG, wala pa raw naghahain ng reklamo mula sa mga kaanak ng mga namatay. Pero handa raw silang maging complainant sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries na posible raw isampa kina Ray at Okaya. We found out na si Miss Emma din pala ay nagtitimpla din sa bahay nila ng lambanog with ethanol. So, makakasuhan din siya doon kasama rin sa kakasuhan namin. Wala naman siya sinabi.
Maaring sa pantahalang o maaring isa lang teorya na kaya nangyari ang ganito. Maaring ganun. Sabi ng abogado ni Rhea Tocaya, gumagamit ng ethanol sa paggawa ng lambanog pero posibleng methanol daw ang naisupply sa kanyang mga kliyente. Hindi matyak kung sino ang naglagay noong methanol na yon at kung paano yun apalagay doon. Yun ang hindi nila pa ma-determine kung saan nagmula. Pero mayroon silang binanggit na tao na talagang source ng ethanol na maaaring siyang nagdala nitong methanol na to. Yung ethanol na hinahalo nila is from another supplier. So we are looking on that para makita namin kung saan ang gagaling at kung sino yung pinagmumulan ng ethanol na pwedeng nagkamali na methanol ang na-deliver sa kanila. Nagsimula na rin daw nagpaabot ng tulong ng kanyang kliyente sa mga namatayan. Nanawagan naman si Brigadier General Vicente Danao ng Calabarzon Police sa lahat na nakabili ng lambanog na itapon na ito at huwag inumin. Pinakukumpiska na rin niya ang mga panindang lambanog na walang FDA license. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Hinahanap-hanap po ngayong magbabagong taon ng mga kakanin at mga pagkaing malakit. Naniniwala ang ilan na simbolo yan ang pagkakadikit-dikit ng mga mag-anak. Ang mga bilog na prutas na karaniwan ding iniaayin sa medianoche ay tumaas na ang presyo sa ilang pamilihan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Huling weekend na bago magbagong taon, kaya ang ilan, mga pagkaing malalagkit naman ang hanap para ihanda sa medianoche. Ang paniwala kasi, simbolo ito ng pagkakadikit-dikit ng buong mag-anak. Siguro na nakita natin sa mga Chinese. So, naging tradisyon nila yung para nakastick together sa family. Hindi nawawala sa mesa ang kakanin kasi talagang pangmasa siya at saka nagugustuhan talaga ng mga bisita. Pero ang bentahan ng tikoy sa Binondo, hindi pa raw gaanong malakas. Ganito rin sa ilang tindahan naman ng kakanin sa Marikina at Cainta, Rizal. Sa ngayon po medyo hindi pa masyadong yung hundreds, 1,000, mga ganon. By January na po, pag malapit na po yung Chinese New Year. Kakaunti pa rin ang mga bumibili ngayon ng mga bilog na prutas na tumaas na ang presyo. Pang bagong taon na. Ba't medyo maaga? Para hindi sumabay sa rush hour. Baka magkataon na duty ko yun, hindi ko na mabilan yung pamilya ko ng handa nila sa bagong taon. Puro bilog lang po binibili? O yung kadalasan na hinahanda na prutas sa bagong taon. Yung dami, 12 daw yun. Sir, ano bang paniwala niyo dun sa mga bilog na prutas? Sabi nila parang mundo eh. Bilog, tuloy-tuloy yung blessing mo. Hindi napuputol. Itong time na to hindi pa masyado mabili. Ina-expect po namin mga 29 o 30, 31. Tumaas po ng mga 10 pesos o 5 pesos. Kada kilo? Opo. Or piraso? May piraso, may kilo. Maraming iba't ibang paniniwala at pamahiin sa mga dapat ihanda sa pagsalubong sa bagong taon. Matatamis na malalagkit man o mga bilog-bilog, ang importante, kumpleto ang pamilya at sabay-sabay na magsasalo-salo. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang operasyon sa Araneta City Bus Station matapos maantala ang biyahe ng mga bus kasunod ng Bagyong Ursula. Nakatutok doon ng live si JP Soriano. JP. At Tom, aabot na nga sa halos 7,000 pasahero yung mga kababayan natin ang nakaalis ngayong araw dito sa Araneta Center Bus Terminal para umuwi sa kanilang probinsya para salubungin ang bagong taon. Pauwing Sorsogon si Christine kasama ang asawa at 2 anak. Bit-bit nila ang kaunting pasalubong gaya ng biskwit para sa mga kaanak doon. Isa lang si Christine sa libo-libong pasaherong babiyahe ngayong araw para makabalik sa kanilang probinsya para doon salubungin ang taong 2020. Bakit importante umuwi pag New Year sa probinsya? Siyempre, pamilya po. Kasama-sama pamilya. Yun ang pinakamahalaga. Biyaheng Sorsogon din ang kasambahay na si Lyodi. Excited na raw siya na maibigay ang regalong sapatos sa mga anak ngayong bagong taon. Siyempre, masaya po. Para sa akin. O sige, kasi maano na ako sa mga anak ko eh. Ano po ba trabaho niyo? Doon lang sa bahay lang po. Opo. Kasi napag-aral ko po sila sa trabaho ko.
Ayon sa pamunuan ng bus terminal, nagkaroon ng backlog sa mga bus dahil sa bagyong Ursula. May mga bus na hindi agad nakabalik gaya ng mga galing sa Iloilo. Kaya naghalo ang mga pasaherong uuwi ngayong bagong taon, pati na rin ang mga hindi nakauwi nitong Pasko. Gayunman, unti-unti nang nagbabalik normal ang operasyon. Halos 7,000 na ang nakaalis kahapon at inaasahang ganito rin ngayong araw. Mahigpit pa rin ang seguridad na pinaiiral. Bawal ang anumang paputok o matutulis na bagay o anumang pwedeng magliyab. Pinag-iingat din ang mga pasahero sa mga budol-budol dahil sa pasaherong nabiktima ngayong araw na pilit daw pinasakay sa isang sasakyan. We'll be expecting tomorrow Sunday hanggang papalapit tayo sa New Year naman. Mag-increase pa to, we might hit 8,000 passengers for both the terminals. Nako Atom, halos sa pamorningan na nga yung pag-alis ng mga bus. Nakikita mo sa akin likuran hanggang bukas na yan. At para po doon sa mga habol pa, pinakamahalaga hong advice para sa inyo ay magpabook na kayo ng ticket, pwedeng online Atom, kaya sumadya rito at wag ho kayo magta-chance passenger at para hindi ho magkaroon ng anumang problema. Atin mo na ang latest, balik mo na sa iyo Atom. Maraming salamat, JP Soriano. The time has come again to welcome the new year with a new look. Alamin ang mga bago o kaya'y muling mauusong hairstyle at color sa 2020 according to celebrity stylist sa chika ni Katati Bayon. Looking for ways to reinvent yourself this 2020? Bakit hindi simulan sa iyong hairstyle? Sa papasok na bagong taong 2020, mauso ang sleek, brush up at edgy look. Para sa mga lalaki, it's all about hair framing. Maporma at evident na diagonal line, pati yung shave na manggilid ng ulo at brushed up na buhok. Sa mga babae naman, mid-length blonde ang in with matching window bangs o ang manipis na section ng bangs na pinasikat ni Kapuso actress at style icon Heart Evangelista. Kung balak mo naman magpakulay ng buhok, pasok ang neutral tones of coffee-inspired colors. Pero kung ikaw ay adventurous at gusto na loud na kulay ng buhok, since 2020 is a trend for blue, color blue, so we have the velvet blue. This is for perfect naman for those millennials who wants to go darker but still striking color. You can play with your color now, so it can be a tips only. Yung tip ng hair mo, you can color that. And it can also be a highlights or a full head color. Sa makeup trends for 2020, in pa rin ang glass makeup o ang paglalagay na manipis na foundation at powder. Bumabalik din ang retro look sa eyeshadows. And kung last year yung mga liners black lang, this year pwede na tayo maglaro ng mga liners na color blue, even neons, diba? And last year mascara mo is black, the old one. And this year pwede na tayo mag blue or even purple. Very K-pop din ang nangibabaw na inspiration sa ina shades ng lipstick, tulad ng fuchsia pink para sa gloss at lip stain. All-time favorite pa rin ang feathery brows, o yung the more natural the eyebrows, the better. Pero ang key talaga para mag-glow at looking radiant, ang pagkakaroon ng proper skincare. For you to have a good makeup, of course, mas maganda kung maganda yung balat natin, kung nag-glow. Sabi nga nila, mas simple, mas better. So, kung saan tayo comfortable, you don't need actually to follow the trend always. What you think, what is beautiful on you, yun yung i-follow natin. Katati Bayan, updated sa showbiz happenings. And those are our stories this final Friday of 2019. Sa ngalan ni Ea Arellano, ako po si Glyza De Castro. Enjoy the last weekend of the year, mga kapuso. Sir Mike, Miss Vicky, Atom. Happy New Year. Salamat, Glyza. See you again. At yan pong mga balita ngayong huling Lunes na po ng taong 2019. Mga kapuso. Biyernes. Huling biyernes. Ano ka mo? Huling biyernes na po ng 2019. Ako po si Mike Enriquez. Ako po si Atom Araulio. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.
Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.